Miss niyo ako. Speed 4, 3 to 4 months, no? Bago tayo na huling nag-upload. Anyways, same na naman pa rin yung mga question na nare-receive natin. Sir, what is MDM? Saan nakakabila ng MDM? Ano nga ba ang MDM? Saan gawa ang MDM? We have a separate video dyan, no? Sa mga matagal nang nakasubaybay sa channel natin, walang kwenta. And anyway, ulitin-uli natin, bigay natin yung mga ganyang information. Nakapakita mo muna yung nag-iba rito sa kitchen natin. Yan, wala pa tayong kalan doon. Merong nakadesign na kalan doon. Nag-aayos kami ng kitchen kasi malapit na rin maayos ang ating franchise. Yan. Iba yan, marami pang dapat gawin kaya hindi rin tayo nakakilos sa vlog natin. Anyway, ngayon, might as well, singit na rin natin. Ano nga ba ang MDM? This is MDM. MDM is made out of, usually it's chicken. Chicken yan. Gagawa tayo ng Shanghai, matagal na rin nire-request ko eh. Ano pa ba? Ito gagawin ko natin is pangkain lang namin kaya wala tayong artihan dito na nagsasalita, hindi naka-mask, mga ganyan. Wala akong pakialam sa mga ganyang comments. Kasi ang channel natin is not to please any other people. This is to educate na pwede tayong magnegosyo using alternative ng mga ingredients like MDM. First of all, ano ba ang MDM? MDM is mechanically deboned meat. Ano nga ba? Pag ginawa natin, pag translate natin sa Tagalog yan, mechanically means ang intervention is hindi human intervention. Mechanically means ibig sabihin machine ang gumawa. Dahil kapag ang gumawa niyan ay tao manually, deboned meat dapat yan. But since ito is mechanically, so machine ang gumawa, deboned ibig sabihin sa Tagalog, hinimay ng machine na karne. Okay? That's MDM. Usually, rampant na MDM is chicken. So, this is chicken. Sir, safe po ba ang MDM? Wala pa naman namamatay sa hotdog, kundi cancer lang. Sa prolong dahil sa preservatives. But, this is the same meat na ginagamit sa hotdog, sa patty, siomai especially, and also, ano pa ba? Maraming pinagagamit, embutido, mga ganyan. Maraming pinagagamitan nito, which is hindi lang ninyo alam. Which is ayun yung pinaka-core ng video na to is for you to know na merong alternative to this. Kung matagal na kayo na nakasubaybay sa channel natin, then alam nyo na ginamit natin to sa siomai before, and ang presyo lang before is 44 pesos per kilo, which is sobrang laking difference when it comes to meat cost. So ngayon, naglalaro na naman uli siya, gumagalaw na naman 85, 90, 100. That's why lagi ko sinasabi, kapag gumawa kayo ng product ninyo, kahit pangmasa yan, always make sure pag nag-costing kayo, gawin nyo costing is doon sa pinakamahal na possible na price ni MDM, which is, ang sa akin, based on my experience, is 125 to 130 pesos. Okay? Ano na? So, gagawa tayo ng lumpia Shanghai. Mabilisan lang. This is not about recipe, but this is only about if pwede ba natin gamitin ang MDM as an alternative to meat, which is meat rin naman talaga siya. Meat rin naman talaga siya. Yun lang, ang tawag lang rito is, in layman's term, is retaso. Hinimay galing sa mga tira-tira na mga buto-buto na meron pa mga nakakapit na mga mga laman. So, sinimot lang nila, kumbaga. Okay. So, maglalagay tayo ng fat. Sir, saan po kayo nakakabili ng pork fat? This is also available sa mga frozen storages. Ang tawag naman sa fat kapag
kapag bumibili tayo, ang tawag rito, ang pinaka-code niya is cutting fat. Ang cutting fat ay ginagamit sa mga longganisa. Yan. May ginagamit rin sa siomai, pangdagdag, para hindi mag-dry yung... Ilapit mo para makita nila yung consistency ni MDM. Yan ang consistency ni MDM. Durog na durog. Ay! O nga pala, meron pang question dyan. Sir, pwede po bang hugasan si MDM? Never nyo hugasan. Kaya dahil pag hinugasan nyo, kailangan yung sobrang pinong strainer, and also baka tumagal kayo sa paggawa ng product ninyo kasi ang tagal i-strain niya. Kung i-strain nyo man na hindi pinong-pino, mauubos, mapupunta lang sa lababo. Ano pa ba mga question about sa MDM? Sa nakakabili, always check Facebook Marketplace mga ma'am sir. Always check Facebook Marketplace. Paano sir tumingin ng Facebook Marketplace? Meron tayong video niyan, tinuro ko yan. Browse niyo yung lahat ng mga videos natin, makikita niyo doon on how to check your supplier or kahit anong product makikita niyo sa Facebook Marketplace. Always make sure to check that, okay? And yeah. So, carrots, the normal way of doing. Hindi ko na meron akong kinchay. Meron ako ritong sibuyas, bawang, then onion leeks, onion chives. Yun lang, the same one. Then, asan yung egg mga atin? Nalagay tayo ng egg as a binder. Salt. Tapos pepper. Hindi ko madidiscuss dito yung kung ilan yung magagawa. This is 1 kilo. Hindi ko madidiscuss kung ilan yung magagawa niyan kasi kulang yung wrapper ko, kakaprasa. So, sesame oil. Sesame oil. Parang masyado. Mama! Pa-check mo nga yung ko. Masyado yatang malakas yung apoy nung naka-preheat. Pakilagyan na lang ng additional na oil para hindi masunog agad. Tapos, lagay tayo ng oyster sauce. Yan. Pagdagdagan mo nga, mama. Mama, ayaw humigop. Buksan mo nga yung kabilang exhaust. Tapos, seasoning. Mix lang natin. Bibisitahin natin next week. Papakita ko sa inyo yung tinuruan ko last time. Sabi ko sa inyo, pinsan ko na tinuruan ko gumawa ng siomai. They are now selling 1,000 pieces a day of siomai. And nag-iisip na rin sila na mag-quit sa trabaho. Yung babae ay nag-quit na. Then yung lalaki, nag-aantay lang sila ng timing kung pwede nang mag-quit or not. Okay? That's the beauty of doing business. Ang pinakamahirap lang dyan, tapat mo rito. Alam niyo pinakamahirap sa business? Kung paano uumpisahan. Once na makapag-start na kayo, dedicate. Ika nga nung isang speaker namin dun sa nakaraang inatenan ko na seminar. Be an orange. Ano ba ito, ate? Dito. Be an orange among apples. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, you have to be unique. You have to do something na mag-stand out, nag-stand out ka. Ngayon, na iba-vlog na rin sila kasi yung tinitinda nila, iba dun sa mga siomai na nakapaligid sa kanila. Kasi na binibili lang ng ready-made yung iba, yung sa kanila homemade, which is sariling timpla. Okay? Okay, dinagdagan mo ng oil. It's not. Okay, sample natin ito. Mix ko lang. Very simple. Nakikita nyo yung nagtitrending na iba't ibang flavor ng Shanghai. Hindi ko sure pero tingin ko MDM ang gamit na. Possible, kasi marami na rin talaga nakakaalam nito. And also the people, the team TVP. Sir, lagyan mo ng TVP. Kailangan pa ba? Kung
Kailangan ko ba ng additional extender dyan? I guess hindi na. Maingay. Testingin natin. Maingay yung exhaust. Okay na yung ano natin, timpla natin. Then, this will be, yan na. Hindi mo na siya mahalatang MDM kasi na-mix na with different ingredients. Kung palagay nyo, malabnaw pa yan, then put some flour. Kung hindi, okay na yan. Balot na tayo. Hugas ng kamay para sa mga taong mapanghusga, malinis ang kamay natin. Depende na sa inyo kung anong size ng Shanghai ninyo. Ako kahit ano lang kasi kami lang makakain. Anong lasa ate? Sarap. Okay. Lasang? Shanghai. Parang hindi chicken na. Pag naluluto kasi ang MDM mga sir at ma'am, para siyang hindi chicken. Okay. Hindi na to para ituro ko sa inyo ha. O tiyan, lagi nyo tinitake home to kapag may mga birthday. Ayan, lakihan natin. Kasi tayo naman kakain. Gusto mo malaki maliit ate? Malaki. Malaki? Natin, dito natin yung dulo. Hindi ako magaling dito eh. Ayan. Hindi ako mausay magbalot nito kaya hindi ko rin ino-offer to sa tindahan. Importante rito malaman natin kung okay ba ang MDM para gawing Shanghai. Kapal niya no? Ang kapal. Yung iba na pag nakakabili ka ng mga Shanghai na mga ano, halos walang laman, may anong matitikman mo yung singkamas. Eto. Kung mako-costing nyo na maigi, good na good to. Kaso lang di nga ako marunong magbalot masyado ng magaling. Kaya okay na yan. Kami lang naman kakain eh. Yan. Good pa yan kung magaling ka magbalot, tapos matyaga. Kaya ako hindi ako matyaga rito eh. Anong sausawan mo ate? Sweet and sour, meron ako yan. Sige. Okay, good na yung tatlo para matesting natin. Okay. Teka. Lagyan natin sa preheated natin. Oh, huwag ka bubo pa ha. Yan, parang turon eh. Parang turon. Medyo makapal to kaya gawin natin mas matagal. Tiktayin natin. Ilang minuto tayo. Ito dapat ganito kalaki yung mga ginagawa nyo sa handaan para pag binulsa ng bisita, kitang-kita. Ayan. Palamigin lang natin, then titikman natin kung pasado ba sa panlasa yung MDM. Okay, tingnan natin kung luto yung loob. I'm using sardine ha. Sino mga nakasartin sa probinsya dati? Yun oh.
There's no difference. Juicy. Pero ang init. Yan. Look at that, oh. Taste this. Smell. Amoy. Sarap. Ang init. Ah! Ang init. Alam niyo yung lasa kung ano? Lasang hotdog. Talaga. Unang lasa ko palang lasang hotdog. Papatikim natin kay ate. Hotdog na hotdog ang lasa. Init ha. Ah? Init ha. Ang sarap. Kung unang malalasahan mo is lasa ng hotdog. Ayun o, muusok pa o. Kita usok? Kasi yung background lang. Ayan. Ito mama. Yee! Tingnan mo yung unang tikim mo. Hotdog yung malalasahan mo. So, ulam na namin ito ngayong gabi. So, i-debunk na natin yung question. Sir, safe po ba ang MDM? Yes, safe. Because meat din naman yan. Nagkataon lang niya, yung pagpaprocess dyan is different. Kumbaga, meron pa mga natitirang karne, tinanggal nila, naging ganito, pwedeng mapakinabangan pa. Which is talaga ang hotdog tsaka nuggets naman, ganyan naman talaga ginagawa. Hindi lang talaga, ano yun, hindi lang talaga nilalabas in public. So, don't be scared using MDM. Kung gagawin nyo to for negosyo, then good. Walang problema dyan. If you want to put TVP or yung isa pang ginagamit na veggie meat, kung tawagin yan yan yung isa pang extender, go ahead and do so. Pero kung less than 100 pesos naman ng MDM, bakit ka pa maglalagay ng preservative eh? Ng preservative ng extender, ito na nga, okay na. No, ate, no? Ganun ka, ganun. Yung camera. Yan. Okay. Anyway, kung gusto nyong negosyohin to, check lang kayo, Facebook Marketplace. Tsaga-tsaga lang. Hindi po tayo pwedeng magnegosyo na ang mga information na kailangan natin ay ini-spoon-fed sa atin. Okay? Pag nakuha natin yung logic ng pagninegosyo, do research. Ayun yung pinaka magiging pundasyon kasi natin is self-awareness and also kailangan natin talagang mag-research. Okay? So kami is guide lang. Anyways, kita-kits sa susunod na video. This bite is for me.